Ayan, magandang umaga po mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na dyan sa Mapandan, Pangasinan. Kausap po natin ngayon si ang newsman dyan sa veteranong newsman o mamamahayag dyan sa o diarista dyan sa Mapandan, Pangasinan o sa buong Pangasinan. At ang ating interviewin natin siya sapagkat po ay sinabi sa akin na ano siya, nilusob na yung bahay niya ng mayor ng Mapandan kasama mga pulis. Ang konteksto niya kung bakit nilusob ay hinanapan daw, ang sabi ng akusasyon ng mayor dyan ay siya daw ay may pinapatakbong negosyo na hindi kumukuha ng business permit. So ngayon, ang nangyari po kanina, nag-raid si mayor kasama yung mga pulis, kasama yung treasurer's office ng mga tao sa bayan ng Mapandan, wala rin silang nakuhang negosyo. So wala rin silang nabili. So ayun, ibibigay ko sa iyo at yung pangalan nito, kaibigan ko si ang diarista ng Pangasinan na si Jaime Aquino. O magandang umaga, Relly Asistio. Magandang umaga. Magandang umaga po naman. Arimulta pala. Okay. Magandang umaga. O sige, yours is the floor. Pakikwento mo, ano pangalan ng mayor? Magandang umaga po sa inyong tagapakinig, taga-subaybay, ang Toto Tirador. Ako po si Jaime Aquino, veteranong newsman. Matagal na akong writer. Ngayon lang ako nagkakaroon ng harassment. Okay. Sino pangalan? Sumaharap ako ngayon sa harassment. Ano pangalan ng sino ba nang harass sa'yo? Actually, kaninang umaga. Sige, pagkwento mo. Kaninang umaga, pagkalipas ng mga siguro ito, kung anong oras na ngayon. Mga alas 11, alas 11:30 ngayon. Mga 11. Ngayong tanghali. Siguro mga 10, mga alas 10. Mga alas 10 mo. Mga alas 10 siguro. Ay nagpunta yung mga pulis dito. Okay. Kasama ang mga empleyado, sina treasurer ng Mapandan, municipal treasurer ng Mapandan, at pilit nilang binubuksan yung gate namin. Bakit na binubuksan? Tika mo na. Binubuksan. Sino pa kasama? Kasi, maliban sa treasurer, sino kasama ni mayor? Si mayor hindi bumaba doon sa sasakyan, pero nandoon sa sasakyan na may mga nakakita sa kanya na nandoon talaga na inuutosan niya yung mga pulis na buwag na nakatukin yung aming gate. Kasama niya yung barangay official dito sa Acerda, si Kapitan. Barangay Acerda. Anong pangalan ng kapitan niyo sa Barangay Acerda? Si Rapika. Rapika apelido. So sino, kilala mo ba yung taga-treasurer's office na pumunta sa'yo? Hindi ko siya kilala. Pero alam mo, Mang Tuto, yung dito, ang nakikita kong dahilan dito. Dito ka muna, alamin muna natin. Alamin mo natin mga tao pumunta. So sabi mo may mga pulis pumunta. Sino mga pulis pumunta? May mga pulis. Sino pangalan ng pulis? May mga pulis na hindi ko na kinuha yung mga pangalan ng pulis kasi na nasa ako kanina. Nasa CR. Nasa CR ngayon, ka? Oo. Na ngayon, ay... sino ang kaharap ng pulis? Yung kuya ko at saka yung kapitbahay namin dito sa ngayon, natanong mo kuya mo kung sino mga pulis? Kilala niya? Wala silang nakikakilalang pulis. Okay. Pero talagang pulis sila na naka-uniforme. Naka-uniforme. Okay. Oo, naka-uniforme. So ngayon, ang ilang sasakyan sila pumunta? Hindi ko na tinanong kung ilang sasakyan, pero 3 sasakyan, sabi ng kapitbahay namin. Okay. Tapos, ang mayor naman, anong sasakyan ang ginamit niya? Yung sasakyan niya na sasakyan ng munisipyo.
Anong pangalan ng anong kotse ba o SUV ng munisipyo? SUV. O ano Yung 'yon? sasakyan niya. Oo. Montero, ano ba 'yon? Hindi alam Fortuner? ng kwan eh. Hindi ko na tinanong. Basta kwan. O anong kulay? Anong kulay yung sakyan ng mayor? Puti. Puti. O sige. So pula ang plaka? Sigurado pula dahil pula naman ang kwan. O sige. Ngayon, sino ang kaharap diyan nang dumating sila? Yung kuya ko ang humarap sa kanila. Nandiyan ba kuya mo ngayon? Nandoon sa bukid, nagtatanim ng kwan. Nagtatanim siya ngayon ng palay. Ngayon, ang sabi, sino kasama ng kuya mo na humarap sa kanila? Yung bahay namin dito sa harapan ng bahay namin. Ay, taga kabila. Nagtanong sila. Ano? Kung nasaan kami. Sinabi sa iyo yan nung pinagtanungan? Oo. Ay hindi lang naman alam ni Ate Berge kung nasaan kami kasi actually kauwi lang ko lang galing ng Pampanga. Okay. Kakauwi ko lang kaninang madaling araw kaya na medyo ninantok pa ako. Ngayon, hindi ang alam ni Ate Berge nasa Maynila kami. Oo, kaya walang tao diyan sabi niya. Kasi sarado naman ang namin, wala naman kaming itinatagong dito. Pero ano yan ang lugar mong yan? Bahay lang ba yan? May negosyo ka ba dyan? O anong negosyo mo kung meron man? Mayroon kaming dito, yung resort pero hindi nag-operate kasi wala kaming manpower. Walang tao. Walang manpower. Okay. Tapos paano ko kukunan ng business permit? Ayaw ng mga treasurer office. Pag pumunta ako doon, kukuha ako ng business permit. Kaya hindi ako may nakakapag-operate kasi wala kaming business permit. Bakit? Nag-apply ka ba business permit? Nag-apply na kami. Ilang beses na kami nag-apply doon sa municipal treasurer office. Bakit? Hindi ka nabigyan? Sabi nila sa akin ay magsasubmit daw pa ako ng mga titulo ng lupa. Okay. Ay tax declaration lang ang hawak ko, sabi ko. Ayaw naman nila. Okay. Ang mahal-mahal ng magpan-transfer ngayon ng lupa. Gagastos ka ng pina-assist ko yung value ng babayaran ko sa BIR is more than 1.3 million. Babayaran ko. Ay saan ako kukuha ng ganyan na pera? Ano ba yan? Ano ba yung lupa? Para sa transfer. Ano ba yung lupa na sasabi mo? Nasa Mana ba yan o binili mo? Binili ko. Binili ko ito sa may-ari, si Rufino Calianta. So meron pang meron pa tinatawag na amnesty sa pagbabayad sa buwis. Nasa amnesty, magtanong ko sa BIR kung magkano. Kasi hindi ka makakaroon ng negosyo kung wala kang titulo ng lupa. O di kaya, ang solusyon mo na lang ay ganito. Kausapin mo yung si Mr. Calianta, magpapirma ka muna ng kontrata ninyo na gumagamit ka, pinayagan kanya gumamit ng lupa. Yan lang muna para meron kang authority galing sa nakapangalang may-ari. Wala na, patay na siya. Patay na. Gumawa ka ng extrajudicial settlement of estate, papel na pagmana ng mga anak niya at ibigay sa iyo yung karapatan sa paggamit ng lupa. Ganun ang gagawin mo. Para in the meantime, pwede ka makapag-apply ng business permit, baka pwede apply ng building permit, fencing permit, lahat ng klaseng permit. Basta meron kang authority mula sa mga tao na may-ari na kalagay. So kung ang pangalan ng mga tao na may-ari ay yung si Mr. Rufino Calianta at sinasabi mong patay na siya, ay kunin mo lahat ng pangalan ng mga anak niya at kung may anak siya na namatay na, kunin mo pangalan ng mga anak ng mga namatay na anak at tutulungan kita, gagawa tayo ng papel para magagamit mo sa pagbukas ng negosyo mo. Pero in the meantime, bakit ka pa pinag-initan? Ano sa tingin mo, bakit ka pinag-initan ni Mayor dyan? Alam naman niya na wala kang negosyo. Actually, ito ay unang-una kasi lumaban po akong mayor. Lumaban kang mayor noong nakarang eleksyon? Opo, lumaban po. Sa madalit sabi,
nakalaban mo si Mayor sa eleksyon. Nakalaban ko si Mayor sa eleksyon. O, talo ka, siyempre. Talo. Siyempre, wala akong pera. Siya mayroon. Okay. Ano ang malamang sa issue yan? Ano bang binato mong issue sa kanya noon? Kaya sa galit sa'yo? The only issue that I throw to him is the legality in the purchase of vehicles. Vehicles. Purchase ng vehicles ng bayan? Bayan ang bumili? Oo. 16 na vehicle, sabi mo. Anong vehicle yung 16 na yan? Yan yung ibinigay sa barangay yung 15. Oo. Na yung sasakyan na 15 may binigay sa barangay. Tika mo na, ilang barangay ba? Ilang barangay ba meron? 15 na barangay. Ang Mapandan may 15 barangay? Oo, 15. Okay. Ano ang mga sasakyan na yan? Anong pangalan ng sasakyan na yan? L300. L300. Okay, Mitsubishi. L300 na ang kanya Isuzu. Isuzu ang design. Isuzu. Pero L300 ang design. Isuzu Travis. Travis, parang L300 ang design kagaya sa Mitsubishi. So, ngayon, anong problema sa pagbibili na ng pagbili ng sakyan? Ano merong issue diyan? Overprice kasi yung overprice ang issue. Overprice yung bakit mo paano mo nasabi na overprice? Kasi nga yung sa computation sa pinagbenta nila ay tika mo na, may nagtanong pinabili nila. Tika mo na, Hemi. May nagtanong dito si kaibigan ko, si Teacher Mark React. Sino daw ang mayor ng Mapandan ngayon? Kumakalaban sa iyo? Christian Vega. Christian Vega. Kamag-anak ba ni Honda Vega to? Honda Vega, shout out Mukhang kamag-anak mo at ang mayor ng Mapandan na nireklamo rito. So si Cassandra DC, mag-shout out muna ako sa mga mga guest. Si Teacher Mark Reacts, sa Thailand siya ngayon. Reggie Pigal Felipe. Magandang hapon ba? Hapon ba sa kanya? Si Jupiter Pluto, Maray na Udto, sa mga kay Gregoria Rimulta, kay Riley Asistio, magandang umaga, kay Danilo Pescadero, good morning Sir Toto, watching from Javier Leyte. Kita mo mga audience mo, galing iba-ibang parte ng Pilipinas. Anyway, balik tayo doon. Ang pangalan ng mayor na tumitira sa iyo ay si Mayor Christian Vega. Okay. So ngayon, ang naging issue mo kay Mayor ay sa tingin mo, ang galit niya sa iyo ay dahil tumakbo ka ng Mayor na karang eleksyon. Tama? Opo. Okay. So ngayon, sinabi mo, tinanong kita ng issue mo. Sabi mo yung overpriced na Travis na 16 na sasakyan. Tama? Tama po. Pakipaliwanag mo, bakit mo nasabi na overpriced na sasakyan at yan naging dahilan kung bakit galit si Mayor? Ang bili po ng isang sasakyan na dineliver ng Global 8 Builders and Equipment Supplies ay 1,795,000 ang isa. Ang isa, 1 million ulit? Oo. 1,795,000. Ano yan? Iyan yung purchase price? Ito yung purchase price official na record ng munisipyo. Ito ang official na record. Okay, so 1,795,000. Yan ang presyo. Okay, ngayon, ano yan? Anong nagbenta? Anong pangalan na nagbenta? Ang nagbenta dito, Global 8 Builders Global 8 Builders Supplies. And Equipment Supplies. Okay. Taga saan yan? Anong kumpanya? Taga saan yung kumpanyang yan? Taga Manila. Manila. Sige. So, ibig sabihin, kung 16 ang binili, anong total? Ang total ng cost ng yung 16 is 28,720,000 pesos. Okay. So, ngayon, bakit mo nasabi na overpriced yan? Kasi, nung pumunta ako nagtanong po ako sa Commission on Audit ay sa COA, sa Commission on Audit. Sabi ko, overpriced naman yung
kwan sir, yung pinambili ng sasakyan na binigay ni Mayor sa mga kapitanis ng kwan. At saka eleksyon ngayon sir, ba't namimigay ng ganyan na unit, sabi ko. Ay, sino nagsabi? Taga-kuwa ba nagsabi? Oo, sabi ng taga-kuwa sa akin, sabi ko sa kanya, overpriced pa sir, sabi ko. Tapos, eleksyon ngayon, bakit naipamigay, bakit namimigay si Mayor ng sasakyan, sabi ko. Kailan bang eksaktong araw namigay si Mayor ng Travis? Ipinamigay ni Mayor yung mga unit na yan noong February, wala akong eksaktong araw. February 10. Okay. So, meron ba siyang... So, February, sandali lang. Ito, February 3. Nung ipinamigay yung sasakyan, February 3, 2025. February 3. Okay, February 3. Ngayon, nakita mo ba nang humingi siya ng paalam sa Comelec para mamigay ng ganon? Wala po akong kwan kasi hindi ko na ayaw ko yung kwan, hindi ko na pinakialaman kung anong gusto niyang gawin dito sa Mapagdan. Importante kwan, pero maraming nagrereklamo sa akin. Kaya ang ginawa ko, nag-usisa ako sa kuha. Okay, tika mo na. Sasabihin ko sa iyo, ang election period noong nakarang halalan ay January 12 nagsimula hanggang June 11. So, ang campaign period ay mula March 28 hanggang May 11. So, ang election day is May 12. Ang mga pinagbabawal na mga gawain ay ang vote buying, number 1, of course. Ang donation at saka rewards, bawal din. Ang cash aid distribution, bawal din. Kagaya ng AX. Bawal din ang food and drinks, mamigay. Bawal din ang mag-participate ang kandidato sa mga event. At hindi siya pwede magbigay ng mga premyo sa raffle o whatever. At tapos may penalty rin, kakasuhan siya ng criminal offense at pwedeng disqualify siya pagkakandidato at pwede siya makulong hanggat 6 na taon. Yan po mga parusa. So mula January 12 ay dapat kung mamigay siya, dapat humingi siya ng exemption sa Comelec. May nakita ka bang exemption kung ano meron man, kung meron? Sa pagkakaalam ko, wala silang exemption sa Comelec. Oo, so sasabihin ko lang ito, yung isang subscriber ko si Teacher Mark Reacts, lagi daw siya dyan sa Lalangan, sa poblasyon. Ay, pamilya Lalangan sa poblasyon. Oo. So, si Tote Jeffrey Bagares, Ledesma, yung mga narinig sa atin, nakikinig sa atin, Reggie Regal Felipe. Okay. So, ngayon, dahil sabi mo, ano pa wala pa akong nakita na sinasabi mong basihan para overprice. Ano ang ebidensya para sabihin overprice? Noong pumunta ako sa kuha, nagreklamo po ako. Sabi ko, namigay si Mayor Rumbiga ng mga sasakyan. Sabi ko. Okay. Tapos sabi niya, eleksyon ngayon sir, sabi ko. Bakit hindi ba pwedeng questionin yon, sabi ko. Tapos overpriced pa yung pinagbili, sabi ko. Okay. Biro mo sir, 1,795,000 ang isa, sabi ko. Okay. Ang gawin mo, sabi ng kuha, pumunta ka sa Isuzu, sa Isuzu Dagupan. Okay. At alamin mo kung magkano ang presyo. Magkano? Napunta ka sa Dagupan? So, pumunta ko ng Dagupan noong February 28. Okay, ano nangyari? Inalam ko kung magkano ang presyo. Ang presyo nila sa bawat unit sa Isuzu Dagupan ay 1,263,000. Mahigit kalating milyon ng ang pagitan. Correct. Oo. Tika mo na, baka magkaiba, baka special naman yung sasakyan ni Mayor binili. Baka sa...
dami nga nagsasabi ng kapitan na recondition lang. Recon lang, hindi siya brand new, hindi brand new. Sabi nila, hindi, model ng 2025. Baka recondition lang ito. Baka sabi nila sa akin, yung mga ibang yung kapitan. Tinanong, yung binigay ni Mayor, may aircon ba? Yung aircon, bulok. Ganun. Hindi lumalamig. So anyway, binigyan ka ng certificate ng Dagupan Isuzu. Opo, ito. Pakilapit mo sa screen. Ito. Ano nakalagay? Yan. Okay. So ibig sabihin, mukhang kaso na yung ginawa mo. Ibig sabihin, kinasuhan mo si Mayor? Hindi po ako, nung bumalik po ako sa PUA, nung dala ko na itong quotation ng Isuzu Dagupan, sabi nila, dapat dalawang supplier na Isuzu ang pupuntahan mo. Okay. So, pumunta ulit ako sa Isuzu La Union. La Union, okay. Sa Isuzu La Union, ang presyo ng isa doon is... Ikaw muna, saan sa La Union? Sa San Fernando? Sa La Union, sa ano sabi ng Isuzu San Fernando La Union? Ang unit price nila ng bawat isa is 1,280,000 pesos. Pareho, halos hindi nagkalayo. Halos hindi nagkalayo. Ngayon, sabi ni Teacher Mark Rex, baka naman bulletproof yung binili ni Mayor. Ha? Itong presyo. So tanong niyo, baka bulletproof yun. Ano bang meron sa Isuzu na binili ni Mayor? Bakit mahal yun? Kalahating milyon mahigit ang diferensya. Correct. Malaki ang tubo nila. Ngayon, sabi ng PUA, pumunta ako sa PUA. Okay. Kinuwenta niya. I-minus natin yung 12% VAT, sabi niya sa akin. Okay. Tumubart pa rin sila ng mahigit. Alam mo ba kung magkano nila? Kasi i-additional mo, ibawas mo yung 12% VAT doon sa 1,795,000 na isa. Bawasan mga 240,000. Yun, mas malaki pa rin ang kinita nila, sabi ng bawas 200,000, 1,000,000, 1.5 pa rin. 300,000 plus pa rin ang kinita. Yun ang competition. So, ibig sabihin nyo, nakapapel na yan, sinampa mo na ba yan ang kasong yan? Opo, ngayon. Saan mo sinampa? Sa opisina ng ombudsman. Okay, pwede bang, naisampa mo na ba yan as election offense sa COMELEC? Hindi pa. Hindi pa po. Isampa mo na rin yan na as election offense sa COMELEC. Parang vote buying yan para ma-disqualify siya pagka-mayor ulit. Puro kapitan ang nakinabang dito. Ngayon, pangalanan mo lahat ng kapitan na tumanggap. Pwede ba? Ang daming kapitan, ang daming residente dito ang nabibisit kasi gaya kahapon, may pumunta sa akin dito na residente ng isang barangay dito na hinihiram daw yung sasakyan ng yung ambulansya, yung bihikulo na yon. Ayaw daw ipahiram ni kapitan kasi si kapitan mayroon daw po silang pupuntahan na importante. Ano yung importante? Emergency yung manganganak yung asawa ng yung napunta sa akin dito. Sabi ko, sino ba yung pumunta sa iyo? Pangalanan natin. Si Erwin. Hindi ko na alam yung pang-apelido. Pero taga rito lang sa... ang manganganak asawa niya. Ano pangalan ng asawa niya manganganak? Hindi ko na tinanong yung asawa niya. Okay. Sa sunod, kumpletuhin mo. Interviewin mo para may ebidensya. So anyway, ang nais ko lang ibabatid, pagtapos ng pag-usap natin, kung pwede pumunta ka sa COMELEC, magpatulong ka, gumawa ka na ng reklamong election offense laban kay Mayor kasi bawal yan pamimigay. Wala siyang exemption. Okay, sige, pagpatuloy ka pa ng kwento kung ano pang meron dyan. Ngayon, pumunta ako pagkatapos na mag-usap ng kuwa, sabi nila sa akin, malaki ang tubo nila. Pwede mong isampayan sa isampanayan mong kaso, sabi nila. So, naisampa mo na? Patulong ka sa abogado, sabi nila sa akin. Kaya, with the help of yung kaibigan kong abogado, na isampa namin yung kaso sa opisina ng ombudsman noong March 5, 2025. Okay. Ano na nangyari sa kasong yan? Nagpala po ako sa office ng ombudsman sa Rosales ay mayroon na rin case number. May case number na. 2.
Dalawa ang case number. Oh, administrative. May administrative, tapos may criminal offense. Okay. Dalawa. Ang nakita nilang Section 3A. Hintayin mo lang yung order namin kasi wala pa. Okay. Hintayin mo lang na dumating at saka ka mag-file ng motion for preventive suspension, sabi nila sa akin. Hindi bagong for suspension na. Ang kaso bang sinampa, grave misconduct? Opo, dalawa. Grave misconduct. At saka violation of Section 3A, paragraph Republic Act 1319. Paragraph, violation of paragraph A in Section 3 Republic Act 1319. Ang tawag dyan, causing undue prejudice. Kaya giving unwarranted benefit to the bidder, yung supplier niya. Yun. Ibig sabihin, iyan ang dahilan. Baka naman nilusob ka kanina, baka naman nakatanggap na siya ng utos galing ombudsman. Correct. Baka nakatanggap na sila kasi 3 weeks ago na nag-follow ako sa ombudsman eh. Hintayin mo lang yung order namin kasi hindi pa napirma ng yung investigative may pakiusap ako sa iyo. Total, naisampa naman yan ang kaso sa ombudsman. Pwede mo bang i-post lahat dyan sa Facebook page mo at kasama na yung mga ebidensya mo? Oo. I-post mo, sabihin mo, yun ang reklamo laban sa mayor ng Mapanda na si Christian Vega. Tapos, ang isa pang ikinagagal ni mayor ay nag-file ako ng reklamo sa Department of Environment and Natural Resources tungkol doon sa quarry. May quarry ba si Mayor? May quarry dito sa Barangay Baluleng. At saka sa Ngalacan River ng Barangay Baluleng. Okay, anong klaseng quarry yan? Erosion ang nangyayari kasi hindi, kung quarry ba yan? Tika mo na kung quarry, kinukuha niya mga buhangin, bato? Buhangin. Tapos, mayroon pa namatay na bata. Bakit namatay? Ano kinalaman ng bata doon sa quarry? Yung pinagkwakwarihan, yung pinaghuhukayan ng bakho na malalim. Nung nalilig na kumukuha ng buhangin. Tulya, yung mga bata. Yung isang bata na kumukuha ng tulya, nahulog doon sa pinaghukayan ng malalim. May tulya pala dyan. Maraming tulya dyan sa ilog niya. Doon. Kasi pag summer, pag umpisa na ng summer, February hanggang May, ay maraming tulya na nakukuha yung mga residente dito sa Barangay Baluleng, Barangay Santa Maria. Pinakikinabangan po ito ng mga residente. Diyan sila kumukuha ng kanilang ngayon, may nasira na. Yung pinagkukuha ng mga tulya, nasira na kasi hinukay na ng bakho ni Mayor. So wala ng tulya? Wala na. Kaunti na lang ang kwan kasi nga na siyempre, nabulabog yung mga tulya. So, nagreklamo ka ba sa DENR? Nagreklamo ako sa DENR nung namatay yung isang bata na si Kwan. Pangalan? Anak ng sa Samuel de los Santos. Samuel de los Santos? Ang pangalan ng bata? Samuel de los Santos. 6 na taong gulang, okay. 6 na taong gulang. Anak ng pastor. Anak ng pastor, okay. Ng isang malaking region. Okay. Ito, nung naliligo sila, nung May 25, ay naliligo, pumunta yung mga bata doon sa Ngalacan River para manguha ng tulya. Okay. Ngayon, ay yung pinaghuhukayan doon, ay nahulog yung biktima doon. Okay. Kaya, sinagip nila pero wala nang buhay, patay na. Sino yung ibig sabihin ko may sumagip, may tao ron nung nangyari yan? May mga tao, may mga naghuhukay, nandun yung mga backhoe, nandun yung mga truck na kumukuha ng buhangin. Yung mga, ibig sabihin may negosyo si Mayor dyan? Ang sinabi ng doon yung nagbabantay, nung pumunta kami, na yung mga nandoon ay mga bata ni Mayor. So sino nakapangalan ang negosyo ng quarry? Ngayon, hindi nila, kasama ko na ang DNR na pumunta doon, yung mga inimbestigahan namin, ay ayaw na nilang pangalanan si Mayor. So dati may pangalan si Mayor. So sino ang nakapangalan dyan? May kumpanya ba nakapangalan? Sino may-ari ng quarry? Sinabi na nila na
Isang Alex Siapno daw. Ano? Sino? Alex Siapno. Alex Siapno. Oh, yun daw may-ari. At hinanapan mo ba ng permit galing sa probinsya, sa provincial government ng Urdaneta, ng Pangasinan? Sabi ko doon sa mga DNR officials, kasi kasama ko sila nag-inspeksyon. Dandatnan pa nila yung mga bakho, so, nakunan mo na kinakargahan. Nakunan mo video, mga bakho? Kumpleto kami ng ebidensya. Nagpalipad pa sila ng drone, yung mga DNR. So, pwede ka manghingi ng kasi live stream natin ulit. Meron akong video. Ipapalo up natin. Ko sa'yo mamaya. Okay. Yun ang isa pa na rason kung bakit hinaharas na ako ni Mayor ngayon. Okay. Kasi sabi ng DNR, walang permit, sabi nila. Okay. Ngayon, may nadatnan kami doon na nagbabakho. Tika mo na. Ang permit sa quarry ay sa probinsya manggagaling. Sa probinsya. Okay. Tapos, pero kailangan mayroong environmental compliance certificate. So, ang tanong, unang tanong, may lisensya ba ang quarry na yan mula sa government ng Pangasinan? Yun ang inaalam ng DNR kasi kami nang bahala na mag-imbestiga dito. Sabi nila, importante, na-inspection namin yung site, nakita namin na talagang may pagpakwari na nangyayari, nakita namin na may erosion, nasisira yung deke ng ilog. Ito ang malaking kwan ito. Kaya ipinasara yung pinaghuhukayan ng buhangin na kinamatayan ng bata, yun muna ang ipinasara namin. Okay. Pero yung pinasara na ba? Nasara na? Nasarado na, pero wala namang binilagay na bakod. Karatula ng DNR. Kaya okay, sa susunod follow-up tayo. lang yung siguro. Sa sunod follow-up natin, siguro bukas o mamayang hapon, punta ka doon sa site, doon ka, may picture, dalhin mo yung cellphone mo na may data para makita natin makikita ng tao kung ang actual na paglalabag sa ating kapaligiran. Mamaya. Grabe na ang ginawa nila. So anyway, marami, ano pa bang iba maliban sa tatlo Una, sinampan mo siya ng kaso pala sa overprice ng Travis. 16. Sunod, kinasuhan mo siya sa DNR ng quarry, illegal quarry. So malamang may ebidensya ka sana na magpapakita na si Mayor ang may-ari. Kasi bawal yan sa isang mayor na kumuha ng lisensya ng quarry at magka-quarry siya doon sa lugar ng bayan ng Mapandan. Kumusakop niya. Bawal yan. Yun din ang sinabi ng DNR sa akin. No? Pumunta kami nag-inspeksyon. Kaya lang, sabi ng mga residente doon, ay hindi nyo may papasarado yan kasi pag si Mayor ang operator dyan, siya ang may-ari ng mga bakwe niyan. Yung blue at saka yung yellow, sabi nila. So anyway, nakunan mo naman ng video mga bakho, no? Nakunan. Okay. Pati yung mga DNR, kinunan din nila. So pwede ka na ngayon kunan mo bakho. Anong ebidensya mo na si Mayor may-ari niyan? Kasi wala pa kaming ebidensya na wala si Mayor ang may-ari. Kasi noon pumunta ako doon nung nagreklamo yung mga pamilya ng namatay na bata, yung tatay at nanay. Pinuntahan mo yung lugar namin yung lugar. Okay. Nadatnan namin yung nagbabakho ng buhangin. Okay. Tinanong namin siya. Sabi ko, anong gagawin mo dyan sa buhangin? Sabi ko, ito. Sabi niya, ibibinta. Mayroon ba kayong permit to extract? Sabi ko, mag-extract ng buhangin. Si Mayor ang may-ari nito, sabi ng operator ng bakho. So, na-record mo ba yan? Hindi ko na na-record kasi wala nga akong doon. So, anyway, ganito na shortcutin na natin. Shortcutin natin kasi mga 30 minutes na kasi tayo. Ulitin na lang natin. Ang pinakamaganda siguro is maliban sa quarry, maliban sa Travis na sasakyan, ano pang ibang issue ninyo kay Mayor? Wala na. Alam mo dito sa Mapandan, ang daming reklamo tungkol sa yung business permit.
Ibig sabihin, hindi lang ikaw, maraming, pwede ka mag-interview na mga may reklamo sa business permit sa sunod, ha? So, pero sige, ngayon, mag-interview ako. ang problema mo Lumipat na sila sa Manawag, yung iba na negosyante. wala na sa Mapandan, lumipat sa Manawag. Lumipat na sila. Doon na sila nagtitinda ngayon sa Manawag. Sa Manawag kasi may simbahan doon na sikat eh. Kaya mas maraming tao pupunta ron. Doon na sila nagtitinda ngayon. Yung mga nagrereklamo na dating nagtitinda rito sa Mapandan. Dahil ang mahal-mahal ng permit. Pero kung tatanungin mo yung ganito. Magandang issue yung permit na yan para mga ibang bayan makakaalam din. Ano ba ang mga issue sa permit? Bakit mahal? Kasi kung ako tanungin mo, dapat mura yung business permit para maraming negosyante pupunta sa bayan. Yung nagtitinda lang ng buko doon sa harapan ng simbahan ang business permit niya 25,000 eh. Ano, nagtitinda lang ano? Buko na kariton. Buko, kariton? 25,000 sa isang taon? I-interviewin mo, ano mo. Hanapan mo siya ng papel, grabe. Hanapan mo siya ng resibo ng gano'n ang binayad niya para matulungan natin ang mga tao. Okay, ngayon, okay. Marami pa sana tayong pag-uusapan pero mamaya ganito lang muna gawin mo siguro sa iyo, magpagawa ka muna ng blatter diyan, doon ka na tumawag sa provincial police, magpa-blatter kasi kung diyan hindi ka iba-blatter. Iba-blatter mo sa provincial police, yung police mismo na pumunta diyan. Tapos sunod isampa mo na ng kaso. Ngayon, yun lang ang pinaka-issue dito is, bakit ka pinuntahan? Wala ka namang negosyo. Ang tanging meron lang ay kinalaban mo siya sa eleksyon. Dapat hindi siya magalit siya kasi nanalo naman siya. Di ba? Correct. Ngayon, siguro, nakatanggap na siya ng utos galing ombudsman. Kaya nagagalit sa iyo. So hanggang dyan lang muna tayo at ito naman ang portion ng episode ng programa ko ay dinedicate ko ito sa mga action pambayan. No? Kaya malaki-laking isa. Tapos iniimbita ko yung iba na makakapanood nito sa replay man o sa live na kung meron kayong problema na ganito, wag po kayo mag-alala, tawag kayo kagad sa aking messenger kasi kinukunik ko itong kausap ko through messenger. At kahit through messenger, pwede tayo mag-usap. Pwede tayo makapag-live. At para kung kagad-agad nagreklamo, ay pwede ka bang kasi ginawa na naman ni Mayor yan, pwede mo na siyang kasuhan sa ngayon ng harassment o di kaya unjust vexation. Kahit yan lang muna ang kaso mo. Pwede kang gumawa ng reklamo, isampa mo sa provincial prosecutor na unjust vexation. Mismo ang nag-uutos sa mga pulis kanina eh. At saka anyway, hindi ka naman pinasok sa loob ng bahay, tama? Tama, hindi nakapasok. Ngayon, kinatok ka lang naman, di ba? Okay, ganito ang gagawin mo. Magsampa ka ng official na reklamo sa ombudsman, hiwalay na kaso, yung tungkol sa quarry naman. At ang isampa mong reklamo, maliban sa may namatay na bata, dapat papirmahin mo yung tatay at nanay ng bata. Meron na. Okay, isampa mo sa ombudsman. Pagkatapos, magsampa ka ng hiwalay na kaso, ang tawag dyan is unexplained wealth. Para magsusumiti ng dokumento si Mayor, sabihin niya, hindi ako may-ari niyan. Siyempre, ipapakita niya yung resibo o yung mga papel na magpapatunay na hindi siya may-ari. Pero at least may basihan ka. Pero kahit hindi siya may-ari, meron ka ng hawak ebidensya, sa sunod, lagi mo kunan litrato at kung siyang gumagamit, ibig sabihin, siya may-ari. Nakapangalan na sa iba. So, yan magagamit mo sunod na ebidensya yan. Kaya sa lahat nakikinig dito, sa mga probinsya natin, kahit siyang probinsya man kayo, ang tanging armas nyo ay ang cellphone na video nyo. Huwag ang litrato kasi ang litrato, mahina yan gagamitin sa korte na ebidensya. Pero kapag video, hindi nagsisinungaling ang video. Yan pinakamagandang ebidensya sa ngayon. Okay? Tapos, alamin mo, ireklamo mo na rin sa pulis bilang conduct prejudicial to the best interest of the service doon sa IAS ng probinsya ng Pangasinan.
Isampa mo reklamo yung mga pulis na yan na nagpapagamit kay mayor. Hindi naman pulis na trabaho yan eh. Yung pag-isita kung may negosyo o wala, kung may permit o wala. Trabaho yan ng Treasurer's Office. Bakit sumama sila doon at sila pa kumatok? Para ang kaisipan naman ito, para makuha mo mga pangalan nila at magkaroon tayo mga reference points. Okay? So ang lahat, naniwala po ako, Jaime, kung ang lahat ng mamamayan, lahat ng mga tao sa probinsya, kung reklamador ay walang mga abuso sa kanila. Basta nagreklamo lagi. Kaya ini-encourage kong lahat magreklamo. Okay? So dito tayo po ngayon sa Mapandan na Pangasinan. So baka dadako tayo na sa ibang araw, sa ibang lugar naman. Ikutin natin at hagilapin natin ang problemang yung mismong problema pang barangay o pambayan para alam naman ng ating bayan kung anong problema. So maraming salamat, Mr. Jaime Aquino. Magpasalamat ka na rin sa aking tagapakinig. Maraming salamat sa pagkakataon ito na ibigay sa akin, Mang Tuto, at nasabi ko yung saloobin ko sa publiko na talagang ito ay isang pangharas sa akin at sa aking pamilya. Ang gagawin ko po, yung kagaya ng pinagbili mo sa akin na magsasampa ko ng kaso, ay pupunta na po ako ngayon ng Provincial Command. Very good. Para doon po ako magreklamo kasi hindi ko alam kung sino yung fan. Nakakapagtaka kung bakit pati pulis ay nandito. Parang gusto akong ipahiya sa aking mga kapitbahay. Okay. Na ay wala man lang silang search warrant, wala man lang kung may warrant of arrest. Ay sabi ko ay isa itong harassment na. Buti hindi ka pinasok sa CR. Oo. So ito, may advice si Chess Master, kung lalakad ka ulit, humingi ka ng escort ng pulis sa probinsya na sa Dagupan kung ikaw ay pupunta sa quarry site kasi baka barilin ka doon. Ha? Oo. O sige, gano'n ang kuwan muna natin. Hanggang sa susunod na kabanata. Maraming salamat po, Mr. Jaime Aquino. Isa po siyang batikang magdadyaryo at reporter po siya dati sa People's Journal Tonight. Siya correspondent namin sa Pangasinan at sanay na rin ito mag-cover mga police stories sa Metro Manila. So magandang hapon po, Mr. Jaime Aquino. Ganon din sa'yo, Mang Tuto. Okay, maraming salamat po at sinamahan niyo ako sa ere at ito po yung ang gagawin ko nito, magbibigay ako ng oras para sa mga pang-probinsya o pang-barangay na mga reklamo. Si Ma'am Jenny Bumagat, wow, good job po Sir Doc Kausing. Makakatulong po ang inyong vlog sa mga naghahanap ng legal action. Sige, lahat po na may problema sa legal action, tanong kayo kagad at sasagutin ko kagad. Tutulungan ko kayo kung mayroong mga ano dyan, susulat tayo kung kinakailangan ng tulong ng abogado ng PAO, ako mismo susulat sa PAO. At kung kinakailangan tulong ng piskal, ako mismo susulat sa piskal para sa inyo. Kung kinakailangan tulong ng pulis, at tandaan nyo po, malapit na po mag-umpisa yung programa ni General Nick Torre na PNP 911. So lahat ng problema, tumawag po kasi na 911, malapit na siya mag-umpisa. Sa ngayon, pwede pa rin kayo tumawag kasi po, ang gagawin ni General Torre sa buong Pilipinas, kailangan hindi lalampas sa 5 minuto ay may action na kagad ng pulis sa lahat ng reklamo, kahit maliit man ang reklamo ng lahat ng ating kababayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon pala kay Camaro, si Cassandra Daisy, si Romel Bengson, Naimbaga Bigat, Naimbaga Malim, hapon na. So si Jenny Bumagat, no? Sino pang iba? Si Jason, Tessie Isli, Charlie Ilagan, tapos sino pang iba? Si Chess Master. Sana pangalan na lang ginamit mo, Chess Master. So si Regine Ford, Reggie B, tapos si Sarah Macareyes. Teacher Mark Reacts sa Thailand, kumusta? Siguro pag pumunta ko ng Thailand, message kita para magkita tayo, magkape man lang tayo sa Thailand. Tapos, sino pa? Si Toti Jeffrey Bagares, Ledesma, mayong hapon na Toti, Cassandra Daisy, Hoda Vega, Perny Pinto, Jordan, Jupiter Ploto,
Danilo Piscadero, Gregorio Rimolta, Aurelia Asisio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Toto Tirador. Tirador na para sa bayan.